Nagpa siya si Celia na discharge 3 araw. Pagkatapos ng kanyang pagka-ospital, ayaw niyang maantala ang kanyang trabaho o maapektuhan ang karir ni Tyson. Habang nasa daan sila, napagtanto ni Celia na iba ang tinatahak nilang daan. Tyson, saan tayo pupunta? Hindi ba tayo uuwi? Natural na sumagot si Tyson. Pupunta tayo sa bahay ng pamilya Hudson. Medyo nagulat si Celia sa biglaang pagdalaw. Bakit tayo pupunta doon? Para masettle ang ilang scores. Sa bahay ng pamilya Hudson. Bago pa mapagalitan ni Danilo si Mac, isang katulong ang kumatok sa pinto at sinabihan sila. Gusto ni Gibson na nasa sala silang dalawa. Nagpalitan ng curious na tingin ang dalawa. Tinapik ni Danilo ang balikat ni Mac at sinabi, "Behave yourself." Magkasamang nagtungo sa sala ang mag-ama at natat na nila doon na nakaupo sina Tyson at Celia kasama si Gibson. Nang makita si Tyson, naalala agad ni Mac ang eksena. Nakaramdam siya ng konting takot at nagtago sa likod ni Danilo. Tinapunan ni Tyson si Brian nang may layunin tingin at agad na naunawaan ni Brian ang ibig sabihin ni Tyson. Humakbang si Brian at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Mac. "Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko." Lumapit si Tyson kay Mac at malamig na sinabi, "Alam mo kung anong ginawa mo. Nagpadala ka ng ilang tao para patayin ako. At nandito ako para ayusin ang mga score ko sa'yo." Sumilay ang guilt sa mga mata ni Mac. "Kalokohan. Bakit ako gagawa ng isang bagay na labag sa batas? Tyson, binabalaan kita. Huwag mo kong i-frame. Sa tingin mo ba maniniwala si Lolo sa mga kasinungalingan mo? He is not a fool." Bagamat nabigla si Danilo nang makitang nagdudulot ng gulo si Tyson sa bahay ng pamilya Hudson, mabilis niyang inayos ang kanyang emosyon at ipinagtanggol si Mac. "Dad, hindi magagawa ni Mac yun. Hindi siya kukuha ng mga asasi. Dapat maniwala ka sa kanya." Pagkasabi noon ay binalingan niya si Tyson. "Tyson, bakit palagi mong pinag-iisipan ng masama ang kapatid mo? Bagsak na siya ngayon dahil sa'yo. Bakit wala kang awa?" "Hindi ako ang walang awa, kundi si Mac." Bulalas ni Tyson at sinenyasan si Brian na ipakita ang lahat ng ebidensya. "Hindi ako pumunta dito para gumawa ng eksena ng walang tiyak na ebidensya. Danilo, buksan mo ang mga mata mo at tingnan kung gaano katapang ang iyong mahal na anak." Inilabas ni Brian ang lahat ng ebidensya at ipinaliwanag kay Gibson. Nung araw na nabaril si Tyson at ang kanyang asawa, nakakita ako ng malaking halaga ng pera na inilipat mula sa bank account ni Mac. Sa parehong araw, tumawag din siya sa hindi kilalang numero. Bagamat malinaw ang kanyang ebidensya, tumanggi pa rin si Mac na aminin ang kanyang maling gawain at sa halip, sumigaw siya ng malakas. "Nakalimot ka na ba, Tyson? Napakawalang puso mo. Sinira mo ang buhay ko. Paano mo nagawang tumahimik ka?" Putol ni Gibson bago pa matapos si Mac. Galit na galit siyang lumapit kay Mac at sinampal ito ng malakas sa mukha. "May bala ka pa bang makipagtalo? Tingnan mo ang ebidensya. Mukhang makatotohanan ang lahat. Alam kong ayaw mo kay Tyson, pero hindi ko inaasahan na kaya mo siyang patayin. Nakaka-disappoint ka talaga." Hindi inaasahan ni Mac na sasampalin siya ni Gibson. Nakaramdam siya ng pag-aalala at galit. Tyson deserves to die. Deserve niya at ng kanyang ina na mamatay. "Lolo, kasalanan mo kung bakit nagkaganito. Ako ang legal mong apo, pero mas maganda ang pakikitungo mo kay Tyson. Naisip mo man lang ba ang nararamdaman ko? Naisip mo ba kung ano ang iniisip ng mga tao sa labas?" Sa sobrang galit ni Gibson, muntik na siyang mawala ng malay. Mahigpit niyang hinawakan ang saklay habang nakaturo kay Mac. Parusahan siya ayon sa alituntunin ng pamilya. Mahigpit na utos ni Gibson. Nang sandaling iyon, naikuyom ni Danilo ang kanyang mga kamao. Tumingin siya kay Tyson at sinabi, "Si Mac ang nakakatanda mo, kapatid. Paano ka naging malupit?" Ngumisi si Tyson.
Hindi niya ako nakikita bilang isang nakababatang kapatid. Patay na sana ako kung hindi dahil sa swerte ko. Kagustuhan ito ni Mac. Kasalanan niya ito. Nang maramdaman na walang puwang para sa kompromiso, sa wakas ay nagpa siya si Gibson at nag-utos sa kanyang asistan. Ilabas mo si Mac dito. Galit na galit si Danilo, ngunit hindi siya nangahas na suwayin si Gibson. Binasag lang niya ang pinakamalapit na baso sa ulo ni Tyson. Isang malakas na kalabog ang tumunog at nagsimulang dumugo ang noo ni Tyson. Pakiramdam ni Celia ay kumirot ang kanyang puso nang makita ang sugat ni Tyson. Pumunta siya sa harap ni Tyson at hinarap si Danilo. Wala kang karapatan na tartuhin si Tyson na ganito. Ilang taon ka nang wala sa tabi ni Tyson. Anong karapatan mong abusuhin siya sa pisikal at pasalitang kalooban? Hinigpitan ni Danilo ang kanyang necktie at sumigaw. Tyson, tingnan mo ang asawa mo. Paano niya nagawang kausapin ang biyenan niya na ganito? Napakabastos niya. Pumwesto si Tyson sa likod ni Celia at pinandilatan si Danilo. Totoo naman ang sinabi ni Celia, hindi ba? Hindi mo pa nagawa ang tungkulin mo bilang ama. Maaari mo akong saktan at hindi ako lalaban para sa kapakanan ni Lolo. Pero kung patuloy mong pagsasabihan ng masama ang asawa ko, huwag mo akong sisisihin sa pagiging bastos ko.